January 4, 2013. Isa lang ordinaryong araw para sa mga residente ng Barangay Tabon 1, Kawit, Cavite. May makikita ka pang mga basyo ng paputok dahil sa katatapos lang na pagsalubong ng bagong taon. Nang ganap ng alas 9 ng umaga, ay bigla na lamang silang nagkagulo dahil sa sunod-sunod na putok ng baril na umalingaw-ngaw sa paligid. Lahat ng tao ay tumakbo at nagsara ng kanilang mga tahanan. At ang maingay at mataong lugar ay tila naging isang ghost town. Maya-maya pa ay maririnig mo na ang tunog ng sirena ng sasakyan ng pulis at mga ambulansya. Lumabas na din ang mga tao sa lansangan. May maririnig ka ng mga palahaw at iyak ng mga tao sa iba't ibang bahagi ng lugar. Ang kwento po na aking ibabahagi ay ang karumal-dumal na krimeng nangyari sa Kawit, Cavite noong 2013 o mas kilala sa tawag na Kawit Shooting Massacre na kumitil lang 7 inosenteng mga tao at mga bata at 12 sugatan. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Nagsimula ang pamamaril ng alas 9 ng umaga. Nakita ng mga residentes si Ronald Baquiran Bae na naglalakad kasama ang katiwala nito na si John Paul Lopez at pumunta sila sa bahay ni Maricel Pahal kung saan ay biniril niya ito habang ito ay naglalaba. Matapos nun, ang dalawa ay nagtungo sa bahay ng mga kaimul. Hinahanap ng mga ito si Berto, ang haligi ng tahanan ng pamilya. Ngunit sinagot ito ng mga bata na wala doon ang ama. Sa kanilang pagkagulat, ay bigla na lang nitong hinugot ang 45 caliber Colt 1911 na baril at nagpaputok na kinamatay ng 7 taon na si Micaela. At natamaan din ang 3 taon nitong kapatid na lalaki at 2 taong kapatid na babae. Ang isa sa mga ito ay inaanak ng suspect na si Ken Cedric Kaimul. Matapos nun ay lumabas ng bahay ng mga Kaimul ang mga suspect at lahat ng taong nakikita nito sa kanilang daan ay kanyang pinapaputukan. Sa tuwing mauubos ang bala ng dalang baril, ay kinakargahan ito ni John Lopez. Ang sumunod na nakita nito ay isang aso na kanya ding binaril at ang may-ari na si Alberto Fernandez, isang 55 years old, dahil sa sumilip ito sa porch ng kanilang bahay nang marinig ang putok. Nagpatuloy ang pamamaril nito nang pumasok ito sa isang eskinita at pasukin ng isang bahay kung saan ay binaril nito ang isang buntis na babaeng si Rhea De Vera at ang 3 taon nitong anak na si John Monica. Lumabas siya sa nasabing eskinita at nagtungo sa main road ng village, still firing at anyone na makita niya. Nang makarating sila sa talipapa ay binaril niya ang isang tricycle driver na si Boyet Toledo at fruit vendor na si Irene Funelas. Ganon din ang nagtitinda ng taho na si Al Oreo. At parang walang nangyari na bumalik ito sa loob ng kanyang tahanan. Maya-maya pa ay dumating na ang mga authorities at pinalibutan ang bahay ng suspect. Pinakiusapan nila ito na sumuko, ngunit mga putok ng baril ang sinagot nito sa mga authorities. Kaya naman, napilitan na ang mga kapulisan na gumanti ng putok bago pa ito muling makapanakit ng iba. Ang nasabing palitan ng putok sa pagitan ng mga authorities at ng suspect ay tumagal ng 30 minuto. At dahil nga sa nasabing barilan, ay nasawi si Ronald Baquiran Bae at bigla na lamang naglaho ang kasama nito na si John Paul Lopez. Sa ginawang search and investigation ng mga authorities, ay may nakuha silang several grams ng illegal drugs sa bahay ni Bae sa Kawit. Ganon din ang nagkalat na basyo ng alak at expired na lisensya ng Armalite rifle. Agad na nagsagawa ang mga authorities ng investigation sa crime scene at nag-gather sila ng data tungkol sa nangyari.
Nakipagtulungan naman ang mga residente ng Tabon 1 sa ginawang investigation ng mga authorities. Ang mga sugatan ay agad na dinala sa mga hospital. Si Maricel Fajal, Kevin Falada, Ken Sandri Kaimul, Casey Kaimul at Ricky Dumipig ay dinala sa Philippine General Hospital. May ilang mga residente ang nagpaunlak ng interview mula sa mga investigador. Kada ubos ng magazine, Nakita nyo? bibigay sa kanya yung magazine, tapos lalagyan niya ng laman. Iabot niya ulit ang pagkatapos. Ganun karaming magazine. Marami. Ilang magazine dala nila? Dumating din sa crime scene ang Provincial Governor ng Cavite na si Juanito Victor John Vic Rimulya. Ganon din ang Mayor at Vice Mayor ng Kawit. Isang malawakang manhunt naman ang kinasa ng kapulisan para sa pagdakip kay John Paul Lopez at nagbigay din ng reward na 100,000 pesos si Governor Rimulya sa kung sino ang makapagtuturo ng kinaroroonan nito. Si Ronald Baqueran Bae ay pinanganak noong November 9, 1971. Ikinasal ito sa asawang si Maria Elena na Tubong Lubao, Pampanga noong 2008 at binayayaan naman sila ng 5 mga anak. Ang mga tao sa Tabon 1 sa Kawit ay may mga iba't ibang bersyon ng paglalarawan kay Bae. Ang iba na ilan sa kanyang matatalik na kaibigan at nakasama sa trabaho noong ito ay maglingkod bilang kagawad ng kanilang barangay ay nagsasabing matulungin ito at tinatawag pa nga nila itong Robin Hood dahil sa madali itong lapitan pag oras ng problema. Popular din ito sa lugar at mas kilala nila ito sa tawag na bossing. 2 term din itong nanilbihan sa kanilang barangay bilang isang kagawad. Ngunit noong taong 2010 ay tumakbo ito sa pagkakapitan at natalo. Ayon sa ilang residente, ay dinamdam ni Bae ang pagkatalo sa halalan at nilisan nito ang Kawit. Lumipat sila sa kanilang rest house sa Tagaytay at makalipas lang ang 1 taon ay muling lumipat ang pamilya sa bagong tayong 2-story home sa Guagua, Pampanga. Ang bahay nila sa Kawit ay naiwan sa pamamahala ni John Paul Lopez at 27 years old na residente ng Rosario, Cavite. Ayon naman sa mga taong nakatira sa paligid ng bahay nila Bae sa Guagua, ay wala naman silang napansing kakaiba sa pamilya. Palabati din umano si Bae sa mga tao at lagi itong nakangiti. Palagi din itong nag-aalok ng mga pagkain at madali din nilang malapitan kapag may problema. Malimit umano na magkaroon ng bisita ang pamilya sa Guagua at laging may inuman. Ngunit hindi lang nila pinapansin dahil sa hindi naman magugulo at inakala nilang sadyang marami lang kaibigan ng pamilya kaya palaging may mga taong bumibisita. Nagulat na nga lang sila dahil sa pag-aaway ng mag-asawa noong bago ang bagong taon at nabalitaan na lang nila sa balita ang ginawa nitong pamamaril sa Kawit. Ayon sa isang panayam sa asawa ni Bae na si Elena, ay mabait si Bae at mabuting ama. Ngunit nagbago ito nang magsimula itong gumamit ng illegal drugs. Sa kabila ng sinabi nito na gumagamit ang asawa ng pinagbabawal na gamot, ay tinanggi naman nito na nagbebenta ang asawa ng pinagbabawal na gamot. Ayon sa kanya at sa ina ni Bae na ito ay kumikita umano sa pamamagitan ng pagbili ng mga second hand na mga sasakyan at binibenta ito sa mas mataas na halaga. Nagbibreed din ito ng mga manok na panabong sa kanilang farm sa Nobeleta, Cavite. Ayon din kay Elena, ay may mga pagkakataon na nakikita niya ang asawa na kinakausap nito ang sarili at kinakausap nito ang pader ng kanilang bahay at sinasabi nitong, "I am devil." December 30, 2012 ay nagkaroon ng pag-aaway ang mag-asawa. Ayon kay Elena, ay bumisita ang kanilang caretaker na si John Lopez sa kanilang bahay sa Pampanga at nag-inuman ng dalawa at gumamit ang mga ito ng illegal drugs. Matapos noon ay bigla siyang kinumpronta ng asawa at nagsiselos ito kay John Paul. Hanggang sa magsimula ito na pagbuhatan siya ng kamay. Sa takot ay agad na tinawag ni Elena ang lahat ng anak at nagtungo sa kanilang kwarto at nilak ang pintuan.
Nagpatuloy naman sa pag-iinuman si Bae at John Paul sa ibaba ng bahay. Nang matanaw ni Elena ang mga kabataan na nakatambay malapit sa kanilang bahay, ay humingi sila ng tulong sa mga ito para tulungan sila na makalabas. Ang mga nasabing kabataan ay agad namang nag-isip ng paraan. Humiram ang mga ito ng isang ladder sa kapitbahay at tinulungan ang mag-iina na makababa mula sa itaas. Buti na lamang at hindi sila namalayan ni Ronald Bae at ng kasama nito na nasa ibaba lamang. Ito po kami nakatambay lang po. Bigla pong humingi ng tulong, ganun po. Yung asawa. Opo. Tapos, Yun po, tumaas po sila, dumaan po sa hagdan. Ayon din kay Elena, ay matagal nang hindi gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang asawa. Nagsimula na lamang ito muling mag-take noong September 4, 2012. Nalaman kasi umano nito na siya ay ampon lamang ng pamilya. Ganun pa man ay hinikayat niya ito at ng ina nito na magparehab si Bae ngunit hindi ito pumayag. Nang malaman ni Bae na iniwan siya ng kanyang asawa at mga anak, ay umalis ito ng Guagua, Pampanga sakay ang kanyang blue 1998 model na Mitsubishi Lancer at nagtungo sa Kawit, kung saan nito pinagpatuloy ang pag-iinom ng alak ng ilang araw. Ayon sa isang dating kaibigan nito na si Medina, ay nakainuman niya si Bae sa bahay nito bago nangyari ang nasabing trahedya. Nagsimula ang kanilang pagkakaibigan ni Bae dahil sa politika. Ayon sa kanya, nung tumakbo itong kapitan noong 2010, ay isa siya sa mga sumuporta dito at maging siya na tumakbong konsehal noon ay natalo din. Ayon din kay Medina, ay malaki na ang pinagbago nito mula nang huli niya itong makasama. Sa kanilang ginawang inuman ay naglabas ito ng salubin na masama ang loob niya dahil pa rin sa pagkatalo sa halalan. Dahil sa maraming tao ang nangako sa kanya ng suporta, ngunit binigyo siya ng mga ito. At dahil nga sa lasing na, nang magtungo si Bae sa CR ay naisipan na ni Medina na tumakas na sa inuman at nagulat na lang siya sa ginawa nitong pamamaril kinabukasan. Ayon sa mga nakakita ng pangyayari ay wala umano silang nakitang emosyon sa mukha ni Bae nang gawin niya ang pamamaril. Wala kang maririnig na sigaw, lahat nagtago dahil sa takot na makita at barilin sila ni Bae. Nagmistulan umanong ghost town ng buong lugar. Wala ding may lakas ng loob na lumapit dahil sa lahat sila natatakot dahil sa may dala itong baril. Ayon sa mga residente, noong New Year's Eve ay may ilang residente ang nag-report sa mga pulis dahil sa pagpapaputok ng barel ni Bae. Ngunit hindi umano ito inaksyonan ng mga authorities. Kinagabihan ng pareho ding araw ay sinuko si John Paul Lopez ng kanyang mga kamag-anak sa kapulisan. Inaresto si Lopez sa Imus, Cavite at agad na isinalang sa isang interrogation. Ayon sa kanyang mga unang naging pahayag, ay ginawa niya lamang ang nasabing pag-assist kay Bae dahil sa takot. Pinagbantaan kasi umano siya nito na papatayin kapag hindi siya sumunod. Sa tuwing magre-reload umano siya ng magazine ng nasabing barel, ay nagtitira si Bae ng isang bala sa baril na iyon ay sinasabi nito na para sa kanya. Kaya wala siyang naging choice kundi sumunod sa lahat ng inuutos nito. Ayon naman kay Cavite Police Director Senior Superintendent Alexander Rafael, na si Bae ay nasa watch list for illegal drugs at ang nasabing records ay nagmula pa sa Regional Philippine Drug Enforcement Agency kung saan ay nakalagay doon na si Bae ay may kaso ng possession of illegal drugs noon pang March 2010 at sa kanilang ginawang raid sa residence nito pagkatapos ng insidente ay may na-recover sila na 3.3 grams ng methamphetamine hydrochloride o illegal drugs at isang M16 rifle. Naglabas naman ng galit at pagkadismaya ang Cavite Governor na si Juanito Victor Janvic Rimulya sa nasabing pangyayari at sinisi nito ang kapulisan dahil umano sa hindi nito nagawang aksyonan ang report ng mga villagers tungkol sa pagpapaputok ni Bae ng baril bago mangyari ang insidente. Samantala,
ay dininay naman ng mga kawit pulis ang nasabing paratang at wala umano silang natanggap na report. Ayon din sa natanggap nitong report na si Bae ay kaibigan ng kawit police chief, kaya umano siguro hindi ang mga ito umaksyon agad sa nasabing complaint ng mga residente. Kung umaksyon lamang umano sana ang kapulisan ng kawit ay baka hindi ito nangyari. At binanggit din ni Governor Remulla na nang dumating siya sa crime scene ng ganap ng alas 11 ng tanghali kasama ang mayor at vice mayor ng kawit ay wala umano sa lugar ang local police head chief inspector na si Joel Saniba at ang Cavite Police Provincial Director Senior Superintendent Alexander Rafael na dapat sana ay silang naroroon para mamuno sa nasabing investigation. Nangako din ang governor na sasagutin nila ang lahat ng gastos hanggang sa libing ng mga biktima. Samantala, ayon naman kay John Lopez ay hindi lamang umano iyon ang unang beses na pumatay si Bae ng tao. At katunayan, noong January 16, 2013 ay sinamahan nito ang CIDG at itinuro niya ang isang remains ng tao na nakabaon sa poultry farm ni Bae sa Kawit. Ayon kay Cavite CIDG Chief Inspector Reynaldo Magdaluyo, ayon umano kay Lopez ay ito ang katawan ni Chudolo Villanueva na dating tauhan ni Bae at ito ay nasa missing person report ng pulis noon pang taong 2003. Ayon din kay Lopez ay pinatay ito ni Bae dahil sa usapin sa sabong. Ang remains ni Bae ay inilagak sa Angelus Eternal Garden sa Imos, Cavite. Humingi naman ng tawad ang kanyang may bahay na si Elena sa lahat ng naging biktima ng kanyang asawa. At ayon sa kanya, ay kahit na siya ay nakaranas din ng domestic abuse mula dito at nanawagan siya sa mga tao na sana ay hindi sila idamay ng kanyang mga anak sa galit ng mga ito sa kanyang pumanaw na asawa. Sa kabila ng naging pahayag ni John Paul Lopez ay hindi naniwala ang prosecutors dahil sa marami umanong pagkakataon para ito ay makatakas, ngunit hindi nito ginawa. Isama pa na nag-positive ito sa ginawang drug test, kaya naman ay official itong sinampahan ng kasong 8 counts of murder at 11 counts of frustrated murder, 2 attempted murder and charges of violating Republic Act 7610 o Abuse of Women and Children's Act. At sa arraignment ng nasabing kaso noong February 2013 ay nag-plea ito ng not guilty on the grounds na siya ay tinakot ni Bae kaya niya ginawa ang mga inuutos nito. Hanggang ngayon ay wala pang inilalabas na information sa mga authorities tungkol sa proceedings ng kaso ni Lopez. Ang mga officials naman ng kapulisan sa Kawit sumailalim sa investigations. At tinitignan din nila kung bakit nagkaroon ng license si Bae ng mga ammunitions tulad ng M16, AK-47 at ang .45 caliber pistol nito bagamat pasuna ang mga nasabing lisensya. Hindi naman malinaw kung ano ang motibo kung bakit ginawa ni Ronald Bae ang nasabing pamamaril. Ngunit isa lang ang maliwanag, na nang gawin niya ang nasabing krimen ay lango ito sa alak at gumamit ng illegal na droga. Sadyang wala po talagang magandang idudulot sa atin ang illegal drugs. Ngunit nakakalungkot na sa isang mahirap na bansang katulad ng ating bansa ay laganap pa rin ang ganitong problema at karamihan pa sa nabibiktima nito ay ang mahihirap na mga kabataan. Kailan kaya sila mamumulat sa katotohanan na walang magandang maidudulot ang droga sa ating kalusugan, pag-iisip at maging sa ating pamilya? Hanggang ngayon ay sariwa pa din sa alaala ng mga taga-barangay Tabunwan, Kawit, Cavite ang masakit na nangyari, lalo na nga sa mga bata na nadamay sa nasabing insidente, na kung saan ay inaanak pa ni Bae ang isa sa mga nabaril nito, ang 4 na taon na si Ken Cendric Caimol, na matapos matamaan ng bala ng baril ay nagawa pang tumakbo sa kanyang lola at sinabi ang mga katagang, "Baril ako, Ninong." Sobrang nakakalungkot
na may mga kataga mula sa isang musmos na ang isang taong humarap sa simbahan at nangakong tatayong pangalawa niyang magulang at gagabay sa kanya sa magulong mundo ay siya pang taong nanakit sa kanya. At masakit pa, pumatay sa kanyang nakatatandang kapatid na babae. Ang nangyaring kawit shooting ay naging maingay na usapin sa ating bansa. At isa na nga sa mga naging subject nito ay ang pagbibigay ng lisensya ng baril sa mga sibilyan. Sana po ay nagustuhan nyo ang isang malungkot na kwentong akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga video. Kung may nais po kayong malaman at nais na ating talakayin, ay ilagay lamang po sa comment section. Lahat po ng inyong mga komento ay akin pong binabasa bago po ako matulog sa gabi. At ganun na lamang po ang aking kagalakan dahil sa maraming positibong bagay na akin pong nababasa. Marami pong salamat. Again, thank you so much po and see you on my next video.